Alright guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay kasama na naman natin si King o yung Raider 150 natin. So ngayon ay i-road test natin itong bago nating chain sprocket set na Motaro. Yung sukat nga pala sa mga hindi pa nakakapanood ng mga nakaraang video natin, yung sukat na ito is 1445. So nagdagdag lang tayo ng dalawang ipin dahil yung stock natin is 1443. So ito 1445. Sinubukan natin to kung ano ba yung performance ni King pag naka 1445 tayo. Subukan lang natin to guys, kasi gusto ko lang mag-upgrade pagdating sa sprocket. Sabi nga ni kapwa, pag ikaw ay city driving lang tas gusto mo madagdagan yung lakas, okay na yung sprocket. O kung ikaw ay mag-upgrade, okay na yung sprocket set, sapat na yun. Huwag na yung mga CDI na yan, yung mga carburetor, okay na yung sprocket lang. Yun yung sabi ni kapwa. So sinubukan ko lang to kung ano ba yung performance na ni King. Pagdating sa sprocket lang yung binago. So ngayon obserbahan muna natin to kung meron ba nadagdag na arangkada o speed. Iikot lang tayo kasi pagkatapos nito ipapasok pa tayo sa trabaho. Ikot lang tayo. Subukan natin to kasi sa susunod ilo-long ride natin to si King. Ilo-long ride natin to. Subukan natin to. Subukan natin yung performance na ito ngayon. May mga part dito na long run. Subukan natin yung arangkada. May mga ano lang, may mga sasakyan kasi may pasok ngayon. Pero walang may pasok sa trabaho pero walang walang klase kasi sinuspindi. Yun nga ay katatapos lang ng bagyo sa amin. Yung bagyong Tino. Sa awan ng Diyos wala masyado nasira dito sa Tacloban kasi hindi naman dito yung sentro. Sa Silago, sa Southern Leyte yung sentro. Kawawa yung mga doon, bahay ng mga maliliit. Sa Baybay, Abuyog, ayun yung mga sentro dito sa Southern Leyte. Pero sa may bandang western sa amin, sa Cebu, doon talaga yung pangalawang pinunterya ng bagyong Tino. Sa Cebu may mga nasira at saka binaha doon, grabe. Umapaw yung sapa doon, tapos yung parang tinatawag nila na flood control, yung parang harang nung sapa nasira. Kaya isa rin yun sa mga cause kung bakit binaha yung yung Cebu. Yung pinagkaiba lang nila sa Yolanda kasi although pareho sila binaha, saka almost 7 meters yung taas, ang taas nun, lampas tao yun. Kaya yung iba inabot talaga ng isang andana. Kumbaga puno talaga yung isang andana sa baba, puno talaga ng tubig. Kaya kawawa talaga yung mga mabababang lugar doon. Tapos yung mga mabababang bahay lang, yung first floor lang, kawawa. Halos pareha sila ng nangyari sa Yolanda, binaha din. Yung problema lang walang ulan doon, baha lang sa kanila. Dito sa Tacloban, baha tsaka ulan talaga. Kaya hindi ka talaga makakapag evacuate kasi sinabayan ng alon tapos ulan na malakas tsaka hangin. Doon sa kanila baha lang tapos hangin. Wala masyadong ulan. Kumbaga hindi sabay. Kung umulan man, hindi pa rin siya kagaya ng Yolanda. Kumbaga pagdating sa baha, sa ngayon guys, kahit pakunti-kunti lang yung arangkada ko, nafi-feel ko siya na may pinagbago yung arangkada niya may pinagbago. Kahit pakunti-kunti lang yung piga. Expected talaga to guys na madadagdagan talaga yung arangkada na ito kasi malaki na yung plato niya Nadagdagan lang siya ng dalawang ipin pero iba yung niya ngayon, epekto. Ewan ko lang kung meron pa tong ibang epekto pagdating sa engine kasi
tingin ko mas magiging malakas to eh. Mas magiging malakas to sa gasolina kung iisipin mo sa ano, kung ikukumpara mo siya sa stock. Sabihin na lang natin yung stock ay 43 km per liter. Ito siguro mga 40 na lang to or 38. Kasi malaki na eh. Malaki na yung ano niya, plato. Malalaman talaga natin to o mako-confirm natin to sa long ride. Hindi lang ata sa ngayon kasi yun nga pinuntir yan ng bagyo yung Southern Leyte, dun sana yung plano natin mag-ride. Kaya baka di lang natin alam, may mga nag-landslide doon, pero wala naman masyadong binalita. Mga ano lang, sira-sira lang na puno. Pero tingnan natin yung update sa ano, may mga kilala naman tayo na nagra-ride din sa mga ano. Tanungin natin sila kung kamusta yung kalsada sa Southern Leyte, kasi doon talaga yung plano ko, ibiyahe itong si King eh. Doon yung plano ko. Malalaman natin yung pag itinanong natin sa mga tropa natin na mga ano, nagra-ride din. Kasi doon yung plano ko eh, Southern Leyte, sa may Baybay, sa may Agas-Agas, sa may Inupakan, Sugod, Bato, yun yung ikutan natin. Kung may oras pa, pupunta tayo sa Ormoc. Yun talaga yung ano, isa rin yun sa mga ano, sa Ormoc din, tinamaan din yun. Kaya update, hihingi tayo ng update dun kung ano, kung kamusta yung kalsada dun. Saka yung lugar dun. Ito, mahaba-haba. King ina, 100 agad. Nakita niyo yun? Ako di ko napansin ko pag change gear ko. Gagi, 100 agad. Ayun pa lang yun. Eh iba, kakaiba tong sprocket na to, 1445. Sana napansin ko ano, malaki yung pinagbago niya sa arangkada. Sana nga lang talaga eh hindi malaki yung pinagbago naman sa gas consumption. Tsaka sa mga nagtatanong, sa mga tanong ko pala guys, sa mga naka-experience na ng ganito o yung mga nakaganitong setup, paki-comment naman guys kung may epekto ba siya sa gas consumption. Kasi ako ngayon pa lang ako nakapag-upgrade ng ganito eh. Paki-comment naman guys sa comment section kung may malaki ba yung epekto na ito sa gas consumption pagdating sa sprocket set na 1445. Paki-comment naman guys sa comment section. Kasi ako talaga ramdam ko eh, iba yung performance niya ngayon. Ramdam ko yung hagok niya eh, yung gigil niya sa makina eh. Tsaka paki-comment naman din guys sa comment section kung may epekto ba to sa engine, kung may magkakaroon ba to ng problema, kasi stuck yung engine natin tapos yung sprocket natin is hindi. So paki-comment guys sa comment section kung meron ba siyang epekto o may masamang epekto ba to. Kasi pagdating sa ano, sa gas consumption sigurado ako eh madadagdagan to ng ano eh, konsumo sa gasolina. Pero okay lang yon, kasi pang city driving lang naman natin tong si King. Tapos pag may oras lang talaga na gusto ko tong ibiyahe na malayo eh, gusto ko lang. Kasi kadalasan eh si Redick na yung ginagamit natin pagdating sa long ride. Kasi yun yung mga kasama natin, yung tropa natin, halos naka Honda Click na din sila. So sinasamahan lang natin para meron tayong ride na ano, magkakapareho yung motor. Ito kaging lakas, ang bilis niya maka 100.
bilib. Sama kasi kapwa, kaya lagi ko pinapanood yun eh. Ang gaganda ng mga advice niya pagdating sa Raider. Tsaka sabi din niya sa mga naka-scooter, pagdating naman daw sa scooter, okay na yung CVT set lang, yung panggilid lang, wag na yung mga bore-bore, yung bore up, mga ganyan. Okay na daw yung panggilid lang talaga yung papalitan, wag na yung mga bore up kasi sabi nga niya, kung hindi ka naman daw naglalaro, kung hindi ka naman daw nagda-drag race, kung hindi ka naman sumasali sa mga kompetisyon, hindi mo na kailangan mag-bore up. Okay na yung panggilid lang, sapat na yon. Pagdating sa mga scooter, pagdating sa manual, kung hindi ka naman naglalaro, hindi ka naman nagda-drag race, hindi ka naman sumasali sa mga kompetisyon, huwag ka na mag-bore up, huwag ka na mag-upgrade sa engine. Okay na yung okay na yung panggilid lang tsaka sprocket set lang, okay na yun, sapat na yun. Kung tinatanong mo sa pang araw-araw na biyahe, goods na yun, diba? Kasi sa akin, hindi naman ako mahilig mag-ganon, yung mga bore up na yun, kasi hindi naman tayo naglalaro. Tsaka kung hinahanap yung speed talaga, hindi mo naman yan magagamit dito sa sa Tacloban, kasi wala naman mahabang kalsada dito kadalasan dito may iksili yung kalsada. Tapos kung meron mang mahabang kalsada, may mga sasakyan naman, so hindi mo talaga magagamit yung speed na gusto mo. Kasi ako nga, Raider gamit ko, yung kargado nila stock ko lang, diba? Yung mga scooter, yung mga Honda Click, yung mga MIUI, yung mga kargado nila stock lang ni King, diba? Kakargahan nila, magtatapos pin sila ng 120, samantala si King stock lang yun, diba? So no need to upgrade sa engine kung ikaw ay city driving lang naman. All goods na yung stock lang para sa pang araw-araw. Tapos kung gusto mo humanap ka ng speed na yung sapat na sa'yo, okay na yung stock. Ako sa Honda Click, okay na sa akin yung takbo nun. Kung dito lang sa Tacloban. Main reason lang talaga kung bakit ako kumuha ng scooter, dahil palala na dito sa Tacloban yung traffic, lalong lalo na pag rush hour, grabe, nakakangalay, lalong lalo na kasi itong si King, walang gear indicator, hanapin mo talaga yung neutral, diba? So all goods na talaga yung stock. Panggilid tsaka sprocket lang, okay na yun. Tsaka nakalimutan ko pala guys, yung spark plug pala natin, naka platinum pala, na NGK platinum, naka NGK platinum pala tayo. Yun lang, upgrade yun kumpara sa stock, diba? So yun guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. Umikot lang tayo, dinaanan natin to kanina nung hinatid natin yung partner ko. In-update ko lang kayo, at syempre sinubukan lang natin yung performance ni King pagdating sa sprocket set. Grabe, may pinagbago siya. Sana nga lang hindi ganun kalaki yung pinagbago niya pagdating sa gas consumption, kasi ramdam ko yung lakas niya, diba? So yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood. See you in my next vlog, and ride safe po sa ating lahat. Peace out.